Para makahikayat ng mas maraming pamumuhunan sa mga post-harvest facilities sa bansa, opisyal nang nilagdaan ng Department of Agriculture at DILG ang pagpapatupad ng libreng buwis sa mga imbakan ng produktong pang-agrikultura. Si Elijah Canlas sa sentro ng balita. Nilagdaan ng Department of Agriculture at Department of the Interior and Local Government ang isang joint memorandum circular para sa implementasyon ng tax exemption sa mga imbakan ng produktong pang-agrikultura. Pinangunahan ni na Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at Interior and Local Government Secretary Juanito Victor John Vic Remulla ang paglalabas ng bagong panuntunan. Layunin ng direktiba na mapababa ang gasto sa operasyon para mahikayat ang mga mas maraming pamumuhunan sa mga post-harvest facilities sa bansa. Isinasa katuparan ng proyektong ito ang Section 12B ng Sagip-Saka Act na magbibigay ng real property tax exemption sa mga kwalipikadong estruktura at bodega sa buong bansa. Sa ilalim ng panuntunan ay magiging libre na sa real property tax ang mga estruktura basta't hindi lalampas sa 3 milyong piso ang assessed value ng mga ito. Ipinaliwanag ni Secretary Chu Laurel Jr. ang mga kahalagahan ng bagong balangkas para sa implementasyon ng isang mahalagang insentibo ng batas. This measure also strengthens the agricultural value chains that reduces post-harvest losses, improves market readiness, and supports a more resilient food system. In short, it helps ensure that more of what our farmers and fisherfolk produce actually reaches the consumer and does not end up as avoidable losses. Mandatory ring rehistrado sa sistema ang mga pasilidad at kailangang mag-report at mag-audit tuwing ikalawang linggo upang malaman kung anong mga inputs ang iniimbak. Completely monitored din ng pamahalaan ang magiging bilang ng mga warehouse sa pamamagitan ng pagtutulungan ng kagawaran at mga local government unit. The DA now has a registry system for agricultural storage, which it's called acronym it's called ARSAS, no? So lahat ng mga storages niyan kailangan i-register sa aming system. Then mayroon reportorial requirements yan, no? Wherein they have to basically input online. Target ng pamahalaan na magtayo ng mga warehouse, cold storage facilities at seaweed dryers nang hindi na pinoproblema ang buwis ng mga ito. Makatutulong ang mga estrukturang ito para mabawasan ang post-harvest losses at mapataas ang kita ng mga magsasaka at mangingisda. Kaugnay nito, nabanggit din ng kagawaran na nasa 220 bilyong piso ang request budget nito para sa susunod na taon. Layo ng kagawaran na makapagsulong ng marami pang programa para sa mura at abot-kayang pagkain sa mga Pilipino. Elijah Canlas para sa Bayan.